Isa ito sa pinakamagandang nangyari ngayong 2026, talagang January pa lang, January 13. Pero ayun na nga, nakita na natin. Of course, nagte-trending na yan sa social media, kanya-kanyang paandar, kanya-kanyang pasabog, kanya-kanyang, actually ito pa lang, konti so far, ito pa lang mga pictures na lumalabas no? Because very private. Talagang piling-pili lang yung nangyari itong dinner. Pa-dinner, of course, ng birthday girl na si Garlic Garcia or Big Bad Bawang. So, kilala siya as... Ako, una ko siyang parang na-meet noon sa ASAP pa eh, noong-noon pa. And then, ayun na, no, nagkakaroon na ng mga yung parang collaboration na para sa ano sa series, yung mga ganyan. Of course, nung meron ng mga Prime, yung mga ganyan. So, nai-interview siya. Pag, di ba, nagkakaroon ng collaboration ng sila with GMA, with ABS, yung mga ganon. But anyways, alam naman natin kung gaano ka-close si Garlic kila Kim Chu and Paolo Avellino. Of course, there was a time na nakita naman natin na nag-treat din yung sila na lang. But this time, alam din naman natin, si Garlic naman talaga ay very lovable. Marami siyang kaibigan sa showbiz. Actually, kulang nga yung table na yan. Kung titignan mo ako, feeling ko, iba't ibang kanya-kanyang gabi to. Hindi pa naman dito natatapos. Marami siyang friends eh. But anyway, isa yan nga sa pinag-uusapan ay ang paghaharap sa dinner na yan nila Kim Chu, Paolo Avellino, and of course, nila Jericho Rosales and Paolo Avellino. Nakita naman natin yung mga kaganapan na yan. Magkasama si Jericho at si Janine. Dumating si Paolo, kumaway si Janine. Of course, nag-hug si Paolo at si Jericho. Wala naman kasing, even before na mas nakita rin segue din si Kim Chu. Alam nyo, even before naman, ako na ang nagsasabi na there was nothing na dapat pag-awayan. Kasi ang dami-daming mga issue noon, like sinasabi noon na nanggagaling sa kampo ni Janine yung ganito. Yung iba naman, nagtataka naman si Janine, wala naman daw nangyayaring ganon. Of course, may mga times na... Actually, kung yung mga artistang pag-uusapan, wala naman talaga. Ako nakikita ko. Kasi even before naman, pag ini-interview naman sila, at saka pag nagkikita naman sila, very civil eh. Pwedeng sabihin na hindi sila super close. Kasi alam naman natin sa showbiz kung sino lang ang mga close. 'Di ba? Mga close ni ibang circle of friends ni Janine, iba rin naman ang circle of friends ni Kim. So, at wala silang dapat issue, walang dapat pag-usapan. Kaya, nakakalungkot lang, there was a time na talaga kung ano-ano na yung lumalabas na kesyo, nagbabayad ng ganito ang company ganito para lang siraan yung company ganito. Alam niyo mga artista, hindi ako tingin ko, tapos na yung ganyang era and hindi sila darating sa ganyang point Even before ng mga panahon pa nila Marisol Soriano, Sharon Cuneta, or even Claudine Barreto and Judy Ann Santos, yung kainitan na talaga ng mga issue pero hindi umaabot sa ganyan ang mga artista. So, wala silang pakialam. For them, siguro kung may competition, harap lang ng camera yon or sa acting lang yon. Pero off-cam, hindi sila yung parang isasabotage yung isa't isa. Walang ganon. Sa dami ng ginagawa niyan, sa dami ng iniisip niyan. And aside from the fact na they're all very dissenting mga tao. Like halimbawa, ako kilala ko naman si Janine, kilala ko naman ang family niya. Sa akin talaga, wala siyang masamang tinapay. Wala ako nakikitang masama sa kanya. Every time, very entertaining. Hindi siya yung tipong... I mean, kahit saan mo siya makita, ini-entertain ka niya eh. At very nice siya palagi. Same with rin naman, si Kim ganun din naman. So, maayos, mahusay makisama, marunong makitao, alam na alam. Alam mo, kaya ako nagtataka, there was a time, hindi ko rin alam kung paano ibabalansin ng mga chikang yun at the time. Kasi, ang gulo naman talaga, di ba? Parang, pag in-interview mo isa, may sasabihin yung isa. Yung mga ganong moment. But at least, ngayon nakita naman natin, yung maliit na short na video na yon na parang, okay lang naman. Diyos ko, sabihin na natin, naging mag-ex talaga. Halimbawa lang naging mag-ex talaga si Janine at si Paolo. Ako talaga personally, hindi ko alam. Kasi every time ini-interview ko silang dalawa, hindi naman sila nagsasalita about that. Laging tinuturo si ganito, tinuturo si ganyan. Sa parang siya na lang po ang tanungin niya. May mga ganong drama. And besides,
Even Paolo, kahit sa mga press ko noon, ang movie nila ni Janine, wala, puro pabiro lang ang mga chika. So talagang wala akong makita para pagmula ng mga issue. So ngayon, ang dami ko nababasa ng mga magagandang comments. May mga iba nga sinasabi na magpapakabait na sila, magiging mabait na. Kasi nga, the world is healing na nga naman. Actually, kung mga artista, walang issue talaga. Kaya ako naman, hindi ko naman inaawat ang mga fans sa ganyan. Kasi ang mga fans din naman talaga ang nagpapa-healthy. Sila yung pag nagko-compete yung mga artista, yung mga idol nila, mas nagiging mainit mas nagkakaroon ng the more na nagkakaroon ng rivalry for me sa showbiz, the more na mas nagiging maingay, mas na magiging maganda ang resulta because ayaw pakabog ng isa sa isa. Pag kumita yung movie ng isa, kikita dapat gagawin ng isang lahat para kumita. Pero dapat hanggang ganun lang, wala yung matindihang siraan. Yung talagang lait to the max. Kami personally, nawi-witness namin ang attitude ng mga artista. Itong sila Janine at Jericho, Paolo, and Kim. At yes, very mga dissenting tao. Wala akong masabi na talagang magsasalita sila para siraan ang isa't isa. Yung kalaban or kung sino man. Hindi sila mga ganong klase ng artista. Siguro, I think it's about time. Tapos na, okay na yan. Maging happy tayo sa kanila. At least, nakikita natin sila sa mga ganyang event. Ito talaga isang long table lang. Very close lang ni Garlic ang mga kasama. So let's all be happy. Naging masaya na lang tayong lahat. Sa balitang ito, malinaw kung bakit maraming kinikilig at na-excite ang fans ng Kim Pao. Ang ganitong klase ng balita na si Paulo ay dumiretso kay Kim, may party moment at may nabuking na detale ay talagang madaling magpasiklab ng emosyon, lalo na sa fandom na matagal nang umaasa at nag-oobserba sa bawat galaw nila. Una, natural lang na maging masaya ang mga fans dahil ipinapakita nito ang closeness at special treatment na tila meron sa pagitan ni Kim at Paolo. Kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon, ang ganitong mga kilos, pagpunta agad, pagsama, pagiging present, ay mga bagay na madaling bigyan ng malalim na kahulugan ng publiko. Ikalawa, makikita rin dito kung gaano kalakas ang epekto ng body language at simpleng aksyon ng mga artista. Hindi man sila magsalita, ang kilos nila ang nagiging salita para sa fans. Kaya hindi na nakakapagtaka na kahit maliit na detalye ay nagiging malaking balita at pinag-uusapan online. Ikatlo, dapat ding tandaan na karamihan sa ganitong content ay may halong haka-haka at interpretasyon. Hindi lahat ng nabubuking ay agad na katotohanan. Minsan, pinalalaki lang ito dahil sa excitement ng fans at sa estilo ng entertainment news na talagang dinadagdagan ang kilig factor. Sa kabuuan, masasabi kong nakakatuwa at nakakakilig ang balita para sa fans. Nagpapakita ito ng malakas na chemistry at koneksyon ni Kim at Paulo. Pero mahalaga pa ring maging balanced at respectful at huwag agad mag-conclude hanggat wala pang malinaw na pahayag mula sa kanila mismo. Kung totoo man o hindi ang mga hinala, isang bagay ang sigurado, malakas ang hatak ng Kim Pao sa publiko at bawat galaw nila ay may epekto. At sa ngayon, ang kilig at suporta ng fans ang tunay na bida sa kwentong ito. Sa balitang kumakalat tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na sa eksenang sinasabing dumiretso si Paolo kay Kim, may party moment at may mga nabuking na detalye, malinaw na hindi na ito simpleng chismis lang para sa mga fans. Isa na naman itong patunay kung gaano kalakas ang impact ng Kim Pao, hindi lang bilang love team, kundi bilang dalawang individual na sinusubaybayan ng publiko. Una sa lahat, ang reaksyon ng fans ay totally understandable. Matagal nang napapansin ng marami ang kakaibang lambing, respeto at comfort level ni Kim at Paulo sa isa't isa. Kaya kapag may ganitong balita, lalo na kung may kasamang personal na kilos tulad ng pagsundo, pagsama o pagiging present sa importanteng moments, automatic na nagiging simbolo ito ng may something. Para sa fans, hindi na kailangan ng malalaking deklarasyon, sapat na ang consistent na actions. Ikalawa, dito rin makikita ang maturity ng relasyon kung meron man o kahit ng friendship nila. Hindi ito yung typical na pilit na kilig para sa camera.
Ang nakikita ng marami ay natural, tahimik at hindi pa showbiz. Ito ang klase ng dynamics na mas kinigiliwan ngayon ng audience, lalo na ng mas adult na viewers na sawa na sa scripted na eksena. Ikatlo, interesting din ang papel ng mga taong nasa paligid nila. Kapag may nabubuking mula sa mga kasama, mas nagiging kapani-paniwala ang kwento para sa publiko. Pero dito rin dapat maging maingat ang lahat, fans man o content creators, dahil hindi lahat ng nasasabi ng nasa paligid ay may buong konteksto. Minsan, biro lang, minsan exaggerated, minsan naman simpleng obserbasyon lang na lumalaki dahil sa social media. Ikaapat, may epekto rin ito sa career at public image nila. Sa totoo lang, positibo ang dating ng balita. Wala itong bahid ng skandalo o negatibong issue. Puro kilig, respeto at admiration ang nangingibabaw. Para sa isang artista, malaking bagay ito dahil ipinapakita na mahal sila ng fans hindi lang dahil sa projects, kundi dahil sa kung sino sila bilang tao. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang suporta ng fans at ang pagrespeto sa desisyon ni Kim at Paulo. Kung ano man ang totoo sa likod ng balitang ito, romantic man o hindi, ang malinaw ay may espesyal silang lugar sa puso ng maraming tao. May ilang mahahalagang dagdag na punto pa na pwedeng isang alang-alang sa balitang ito, lalo na kung ititignan natin ito sa mas malawak na konteksto. Una, ang timing ng mga pangyayari. Hindi aksidente na lumalabas ang ganitong klasing balita sa panahong aktibo ang Kim Pao sa public appearances at content nila. Kapag sunod-sunod ang ganitong eksena, party sightings, closeness, at mga nabubuking moments, nagiging mas malakas ang pakiramdam ng fans na may consistency, hindi lang isolated incident. Ikalawa, ang reaksyon ng fans ay nagiging bahagi na ng mismong kwento. Sa ngayon, hindi na lang sina Kim at Paulo ang bida, pati na ang fandom. Ang kilig, comments, edits at discussions online ang lalong nagpapalakas ng balita. Ibig sabihin, kahit walang direktang pahayag ang dalawa, buhay na buhay ang interes ng publiko dahil sa collective excitement ng fans. Ikatlo, kapansin-pansin ng pagbabago ng naratibo. Kung dati, puro haka-haka at pagdududa, ngayon mas maraming nagsasabing kung ano man yan, mukhang healthy at sincere. Ibig sabihin, mas tanggap na ng publiko ang idea na may espesyal na connection sila kahit walang label. Isa itong malaking shift sa pananaw ng audience. Ikaapat, magandang halimbawa ito ng low-key na kilig. Sa panahon na maraming artista ang maingay at overshared sa social media, ang Kim Pao ay kabaligtaran. Ang katahimikan nila ang mismong nagiging ingay. Ito ang klase ng kilig na hindi pinipilit, kaya mas pinaniniwalaan. Ikalima, posible ring itong paghahanda ng audience sa anumang mangyayari sa hinaharap. Hindi man ito opisyal na reveal, parang unti-unting ina-acclimate ang publiko. Kung sakaling may konfirmasyon balang araw, hindi na ito magiging shocking, kundi natural na lang. Panghuli, mahalagang tandaan ang hangganan ng entertainment at realidad. Masaya ang kilig, masarap ang suporta, pero dapat manatili ang respeto. Ang ganitong balita ay dapat magbigay ng saya, hindi pressure sa mga taong sangkot. Sa madaling salita, ang maidadagdag sa balitang ito ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nangyari, kundi kung paano ito tinanggap, pinalaki at binigyan ng kahulugan ng publiko. At sa mayon, malinaw na ang kwentong Kim Pao ay patuloy na nabubuhay dahil sa kombinasyon ng natural na kilos, tahimik na chemistry at tapat na suporta ng fans.